tayo, maglilingkod tayo habang tayo ay buhay. No retreat, no surrender. Amen ba? Lilingkod pa po kayo. Nandiyan na po ba? Tagakaya? Nandiyan na. So dahil malayo pa naman ang oras natin, pero nais niyo po bang magbigay ng testimony? Sino pa po? Maiksi lamang po? Kung wala naman, handa na po ba kayo na tumanggap sa salita ng Diyos? Hindi ko sinasabi para lalo kayong tumatay, kundi lalo kayong lumago at may panglaban kayo sa lahat ng bagay. Amen? So dahil gusto pa natin sumaya, isa pang joyful song na tinanda mo, Sister Janet. Wala tayong joyful song na tinanda. So tayo tuloy na po tayo. Handa na po ba lahat na tumanggap kay Kristo? Ayan, walang sumagot. Handa po ba kayo lahat makinig na salita ng Diyos? Amen. Kung gayon, ihahanda natin ang ating sarili, ang ating puso, at ang ating tenga upang pakinggan natin ang mabuting balita na ihahayag ngayong hapon ito. Hindi lamang basta salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Yung kanyang pagkawalay na kita, yung kanyang pinag-iwasayan, yung ito po ay ating makakasama, ang ating minamahal na head ng Kalmana. Walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Justin Paul.
sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Yahweh, dalangin po namin na hiningin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Isugo niyo po minsan, Panginoon Espiritu Santo, ang ihanda aming puso upang makinig sa iyong mabuting balita. Gawin niyo po matabang lupa ang aming mga puso, nang sa gayon ang bawat salitang iyong iaasin ay mamunga ng tigisan daang ibayo sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kami katagpuin sa aming mga pangangailangan sa gabi nito. Higit sa lahat, ipagkaloob niyo po sa amin ang biyaya na laging unahin ang iyong kalooban at ang iyong kaharian. At ang lahat ng aming pangangailangan material ay idaragdag mo na lang po sa amin. Jesus, malaya po kayo mag-usap. Makikinig po kami at tatalima sa iyong salita. Ang lahat po ng ito ay aming samo at panalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, gayon din po sa pamamagitan ng kabanal-banalan niyang puso. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Sa oras po nito, manatili po tayong nakatayo at ating pong basahin ang mabuting balita ng Panginoon at hahangin po natin ito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 13 hanggang 16. The Gospel of the Lord according to St. Matthew chapter 16, verses 13 to 16. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin ng Panginoon. Malakas ang dapat para sa mga nagkakatabi ko ang sinakas sa ating mga. Pagiging ang Panginoong katabi, hindi mo mapagpalang gabi sa iyo. At ako pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa unang pagkakataon ako po'y nakarating sa Mother Chapter ng El Shaddai po dito po sa Santo Tomas, Batangas. At salamat sa Diyos sa nakarating po sa parokya ng St. Thomas Aquinas. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat sa Diyos at nakita ko po ang mga magaganda at gwapong anak ni Yahweh. Basta po natin ang ating mga prayer ginagawa para sa iyo. At dalangin namin na kami po itukunin niyo po sa aming panalangin. Yamang wala kaming ibang inaasahan, kundi ikaw, O Diyos. Inaangkin namin na sa matamis mong pangalan, sa aming pananalig, at sa iyong gandang loob, Yahweh El Shaddai, answered prayer na po kami. Amen. Answered prayer na po kami. At answered prayer na po kami. Amen? Amen. Ating pong ibaba ang ating mga daladalahan. At malaya pong itaas ang kamay. Tumapalakpak. At maaari na po tayo makaupo. Sa bilang ko ng 3. Isa, dalawa. Yan, tuloy. Isa, dalawa, 3. Sabi mo sa iyong katabing kapatid, pwede ka nang matulog. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong makaklingkod, Brother Justin Paula. At ako pwede papasalamat sa Diyos sapagkat nakarating po dito sa Mother Chapter na sa Tutupas, Batangas, dito po sa St. Thomas Aquinas Parish. Espesyal sa akin ang inyong parokya, hindi dahil sa ako'y nakarating na rito, kundi dahil isa sa aking mga paboritong santo ay ang inyong patron, si St. Thomas Aquinas. Pagkat isa siya sa mga dahilan kung bakit lumalim ang aking pananampalataya sa Katolikong pananampalataya. Kaya masaya ko akong makarating sa inyong harapan at salamat sa Diyos sapagkat nandirito kayo na nagpupuring kay Yahweh. Hindi lang po ako nag-isa pagkat kasama ko yung aking asawa, yung aking pong anak, at yung aking pong bayaw at ang kanyang anak, yung nga lang, tingin ko nandun sila sa labas dahil nahihilo pumasok. Ayan. So mamaya-maya siguro po. No? So masaya po makasama ko kayo sa gabi ito at hayaan niyo pong maglingkod ako sa inyo sa pamagitan ng paghahayag ng mabuting balita. Amen po? Amen. Sabihin niyo po, wow, mali. Wow. Alam niyo kung kanina, tinitingnan ko, sabi ko, sobrang dami. Alam niyo po bakit? May mga salamin. Sabi ko, sobrang dami. Kasi napaka ako, bakit yung nakikita ko dito sa kanan, kamukha nung nasa kaliwa? Kaya gano'n, pares ng damit. Tapos nag-i-realize ko, salamin lang pala. Pagkakat marami ko kayo, don't misinterpret me. Marami ko kayo pagkat puno ko itong ating pong, anong tawag nyo dito? Apparition ko, no? Kaya, salamat sa Diyos sa inyo pong pagparito. At ngayon pa lamang inaanting ko po, pinagpala na kayo ni Yahweh. Amen? So, hayaan niyo po na sa gabing ito,
simbahan sa darating na linggo ay medyo konektado sa doktrina ng simbahan. May tanong mo ako sa inyo. Sabihin niyo po ang tanong. Ang tanong. Ang sagot. Ang sagot. May tanong mo ako sa inyo. Saang bansa nagsimula ang simbahang Katoliko? Saan po? Espanya? Yung iba ko, Roma, may nagiging po. Saan nagsimula ang simbahang Katoliko? Pilipinas, sabi ni nanay. Mabigyan ko po kayo ng clue. Sabihin po, clue. Ang clue ko po ay ganito. Sino ba ang nagtatak ng simbahan natin? Sino ang nagtatak? Hindi niyo po alam ang founder ng simbahan natin. Kailangan kilala niyo po, Sino ka? Pakilakas po? Pakilakas po? Hindi po. Pero nice try, nice try. Kadalasang sagot yan, pero hindi po. Ang nagtatago ng simbahang Katolika ay walang iba, kundi si Kristo. Si Jesus po ang founder ng simbahan natin. That's why, may pagmamalaki ng ating simbahan, ng simbahan natin ay hindi itinatak ng tao. Ang nagtatak nito ay taong totoo at Diyos na totoo. Walang iba kundi si Jesus Cristo. Wala ko akong gustong patamaan, pero yung iba, tao lang mo ang nagtatak. Ibang mga pananampalataya. Pero tayo, ang nagtatak mismo si Kristo na ating Diyos. Amen? So, ulitin ko po, sino po nagtatag ng simbahan, sino po nagtatag ng simbahan Katolika? Si Jesus. Na ngayon, yun na po yung clue. Ulitin ko po yung tanong ko. Saan bansa nagsimula ang simbahan Katolika? Yan, nakuha niyo po yung ibig sabihin. Ang simbahan Katolika ay nagsimula sa bansang Israel. Bakit? Hudyo si Kristo eh. Hudyo siya. So, nagsimula ito sa Israel. Ano? Sa Israel. Pangalawang tanong. Saan po ang sentro ng simbahan Katolika? Saan po? Pero mag-uulit kayo. Saan ang sentro ng gawain ng El Shaddai? Abel or Amorsolo. Dalawang sagot. Si Amorsolo, dahil doon yung main office, and at the same time, sa Abel, pagka doon yung fellowship center natin. So, dalawang sagot. Balik mo ako sa aking tanong. Saan ang sentro ng simbahan Katolika? Vatican City. Sa Roma. Okay? Na ngayon, last question. Kung ang simbahang Katolika ay nagsimula sa Israel, bakit ang sentro nasa Vatican? Ano? Bukod po sa nandoon yung simbahan, malalaking simbahan. Bakit? Ang layo ko ng Israel sa Vatican, ha? Ang Israel, medyo bandang Middle East yan. Ang Vatican, nasa Europa. So bakit? Paano nangyari na ang pinagsimulan ng simbahan, Israel. Pero ang sentro, Vaticano. Paano nangyari yun? Okay. Sabihin mo Siri. Ito ho, sagot yan. Kaya ko, bagamat ang simbahan ay nagsimula sa Israel, pero ang sentro ay nasa Roma, sapagkat ang dalawang pinuno ng mga apostol ay parehas namatay sa Roma, which is si San Pedro at si San Pablo. Yan po ang rason kung bakit ang sentro ay nasa Roma. Dahil yung dalawang pinuno
ng mga apostol na si San Pedro Apostol at si San Pablo Apostol ay parehas sa Roma namatay. Amen po? Sabi mo sa iyong katabi, now you know. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, bakit ko itinanong sa inyo? Pagkat sa darating na linggo, tayo pinarako sa kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo. So tayo po ilarako sa kanilang kapistahan. That's why, doon po mo nagsimula sa ating po paksa ngayon. Now ngayon, kakapagay Kristo, maglalaping 1 taon na ho akong preacher sa Agosto. At first time ko lamang gumawa ng outline tungkol dito. Kasi, ibig sabihin yan, madalang na yung kapistahan ni Pedro at ni San Pablo, ipapakatong linggo. Madalang po yan. That's why, hayaan niyo po na sa araw na ito, sa gabing ito, ay maglingkod ho ako sa inyo sa pamamagitan ng paghahayag ng mga kaunting pagninilay tungkol sa kapistahan nitong dalawang pinunong ito. Pagkat minsan lamang po natin mapag-usapan itong kapistahan ito, kaya hayaan niyo po na magkasip tayo ng pananampalataya at kaalaman nang sa gayon mas lalong lumalim ang ating Katoliko pananampalataya. Amen po ba? Alam niyo ba, nung ako po ay hindi pa masyado nakakarating sa Batangas, naririnig ko lagi na kapag ikaw na-assign sa Batangas, kailangan mag-prepare ka ng outline, kasi minsan hinihingi ng pari, naririnig ko dito sa Batangas. So, sabihin talagang malakas ang Katolikong pananampalataya sa Archdiocese of Lipa. Kaya hayaan niyo po na mas lalo pa natin palakasin yung pananampalataya niyan sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos sa kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo. Makikinig po ba kayo? Kung walang pakatulog. Ang layo ng pinanggalingan ko, tulugan niyo ko. Pumalakpak ang isip sa Panginoon. So, hayaan niyo po na yung Ebanghelyo tungkol po doon sa confession ni San Pedro sa pagiging Kristo ni Jesus, pagkakatiwala ko na yan kay Father. Hayaan niyo magbigay po ako ng pagninilay doon sa kapistahan ni Pedro at ni San Pablo, yamang minsan lamang po ito mangyari. Okay? So, my dear brothers and sisters, usually sa El Shaddai, nakakaplos yung ating pakiramdam, yung damdamin natin. That's why, hindi po banyaga sa atin na may umiiyak sa gawain, nagsasabing na bless ako, kasi natouch yung ating pakiramdam, yung ating emosyon. Pero hayaan niyo po na sa gabing ito, itouch ng Lord yung ating pag-iisip. Nang sa rin mas lalong lumalim ang ating pananampalataya. My dear brothers and sisters, hindi po sapat na tumanggap lang tayo ng ating pananampalataya. Sabi ko sa iyo katabi, hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. Kundi dapat po yung pananampalataya natin tinatanggap ay dapat nating inuunawa. At ang inyong patron, ang isa sa mga magpo-propose ng ganyan, na dapat ang pananampalataya hindi lang tinatanggap, kundi dapat inuunawa, pinag-iisipan mas lalong lumalim. Amen po ba? Sapagkat kapag tanggap lang tayo ng tanggap, ano yan pwedeng mababaw lang. Kasi hindi natin pinag-iisipan. Kailangan pinag-iisipan natin ng mas sarili mas lalong lumalim ng pananampalataya natin. Dapat magkasama ito at ito para mas lalong maging nakaangkla ang pananampalataya natin kay Kristo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. May apat na magbinilay po akong babahagi sa inyo. Ito po muna. Una, ang kapistahan ni Pedro at ni San Pablo ay nagpapaalala sa atin na ang simbahan ay apostoliko. Sabihin niyo po apostoliko. Sa Ingles, apostolic.
Sabihin mo, apostoliko. Ano po ang salitang ugat ng apostoliko? Apo. Apo. Kaya ang tawag sa mga lola at lola, apostolik. Hindi, joke lang. Joke lang. Usually po kapag sa mga biruan ng mga disciples, kapag meron ng mga lolo, meron ng mga apo, sasabihin nila nasa apostolic ministry ka. Bakit nag-aalaga ka na ng mga apo? Ano? Pero, ang ibig sabihin po ng apostolic, o apostolic yung simbahan ng ganito. Ibig sabihin, nakaugat sa mga apostol. Ibig sabihin, konektado sa mga apostol. Yun ang ibig po sabihin. Now ngayon, kung mapapansin niyo po sa ating pong credo, meron po tayong mahabang credo, yun ay simple na tinatawag. Meron po itong binabanggit sa Ingles, I believe in one, hindi po, doon sa may simbahan, no? I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. Apa po yun? Sabihin niyo po, one, holy, Catholic, Apostolic Church. Ang tawag ko dyan, 4 marks of the church. 4 na marka. Isa, banal, katoliko, apostoliko. Ngayon, ano naman ngayon kung kailangan konektado sa mga apostol? Tanungin ko kayo. Ano pong pipiliin nyo kung sasabihin ko sa inyo na kailangan yung mamili sa tatlo? Hindi totoo, medyo totoo, totoo. Ano po mas gusto nyo sa tatlo? Ulitin ko po, tatlo ang opsyon. Hindi totoo, medyo totoo, totoo. Taas po ang kamay gusto totoo. Taas ang kamay gusto medyo totoo. Taas ang kamay hindi totoo ang gusto. Okay. So gusto niyo po itotoo. Hindi po natin dapat piliin ang hindi totoo kasi ang anak ng Panginoon namumuhay sa katotohanan. At ang hindi totoo ay kasinungalingan. Hindi mo rin pwedeng piliin ang medyo totoo. Kasi kapag sinabi mo medyo totoo, ibig sabihin, medyo may kasinungalingan din. Kaya nga medyo 50-50. At meron din totoo. Ibig sabihin, 100% totoo. Ulitin ko po. Anong gusto niyo po? Hindi totoo, medyo totoo, o totoo? Totoo. Now ngayon, dear brothers and sisters, mahalagang malaman niyo po na ang simbahan natin, ang simbahan Katolika, ay nakaugat sa mga apostol. Apostoliko ang ating simbahan. Bakit? Sapagkat ang tunay na simbahan na itinatag ng Diyos ay nakaugat sa mga apostol. Makikinig ko kayo? Ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo ay konektado sa mga apostol. Sa mga tuwid, kung ang simbahang pinupuntahan mo, kung ang simbahang ina-attendan mo, kung ang simbahang pinupuntahan mo ay walang koneksyon sa mga apostol, hindi konektado sa mga apostol, baka hindi yan ang simbahang tinatag ni Kristo. Nakikinig ko kayo? Susunod niyo ako. At kayo ay mapalad. Tayo ay mapalad. Pagkat ang El Shaddai ay nasa loob ng simbahang Katolika. Hindi lang basta simbahang Katoliko, kundi apostoliko. At ulitin ko, kapag konektado ang simbahan sa mga apostol, nangangahulugan yan ang tunay na simbahan ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang sabi niya sa ating Ebanghelyo, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Nakikinig mo kayo? Bakit ko po ito binibigyan ng diin? Marami hong ibang religion. Marami
dami mong sekta ngayon. Nakikinig mo kayo? At kapag hindi ka aral, hindi mo alam ang kasaysayan ng iyong simbahan, madali kang mahihikaya. At ulitin ko po, kung ikaw ay nalilito sa iyong pananampalataya, maghanap ka lang ng koneksyon sa mga apostol. Dahil kapag ang iyong simbahan konektado sa mga apostol, ibig sabihin, yan ang simbahan itinatag ni Yahweh. Marahil itataka kayo, bakit? Buhay pa ba si San Pablo? Buhay pa ba si San Pedro? Buhay pa ba si San Bartolome? Etc. etc. Pero wala naman ng apostol ngayon. Marahil, walang buhay na apostol ngayon. Pero meron silang mga kahalili. Sabihin ko kahalili. Alam mo ang Ingles ng kahalili? Pwede ko. Pwede. Pero hindi po yun yung ginagamit natin termino sa simbahan. Sa simbahan, ang ginagamit natin termino sa kahalili ay successor. Successor. Ang successor ng mga apostol ay walang iba kundi mga bukod doon sa Papa. Mga obispo. Mga bishop. So that's why, my dear brothers and sisters, tayo na lang ang simbahan na kaya natin ipagmalaki na yung ating Papa nakaugat kay San Pedro. Kayo lang ang kaya mag-trace niyan. Wala nang iba. Mula kay, sino ang Santo Papa natin ngayon? Pope Leo XIV. Tayo lang ang kaya magmalaki na from Pope Leo XIV, we can trace back until St. Peter. Kayo lang tingin. Lahat ng pananampalatayang iba, wala akong ganyan. At tatandaan niyo ho, uulitin ko, kung saan mayroong nakaugat kay Pedro, nakaugat niya kay Kristo. Hindi pwede yung mawala. Kasi siya ang pinagkatiwalaan. Sa uulitin ko, mapalad tayo na malaman na ang simbahan natin ay apostoliko. Sapagkat kung nasa saan nandun si Pedro at ang kanyang mga kahalili, nandoon si Kristo nagtatag ng simbahan. Amen? Parapakan natin ang Panginoon. Kung sakali lang po na meron kayong mga kamag-anak na nakag-uusapan niyo yan, kunyari, may mga iba kayong mga kamag-anak na iba ang pananampalataya, napag-uusapan niyo minsan yung mga ganyan, you can bring this up na tayo ho, may ganyan tayo. Sino? Hindi tayo nagmamayabang. Ang atin lang, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat naniniwala tayo ng simbahan natin ay ang totoong simbahan ng Tinatag ni Kristo. Amen ba? Yung pa muna. Pangalawa, ang kapistahan nila San Pedro at San Pablo ay nagpapaalala sa atin na iisa lang ang pinuno, kaya nagkakaisa tayo. Iisa lang ang pinuno, kaya nagkakaisa tayo. Taas ang kamay ng nagtatrabaho. Employees. Taas ko na. Sige ko, kung kayo mag-alala, hindi ko kayo utangan. Taas ang kamay mga employee. Okay. May tanong mo ako sa inyo. What if dalawa boss niyo? Dalawa ko kanyang boss. Sabi ng boss number 1 mo, maglinis ka doon sa workplace mo. Sabi ng boss number 2, huwag kang maglinis. Sino mo susundin niya? Paano kung parehas mo sila ng level ng posisyon? Mahirap po ito, ha? Yung nakakaya po ito, yung sundin. Punta tayo sa gawain. Sino ang ating coordinator? Taas ko ako. Nasa sister ang coordinator. Thank you po. What if dalawa coordinator?
Ang sabi ng coordinator number 1 ay umuulan, kansilado gawain. Sabi ng coordinator number 2, ay hindi, walang ulan-ulan, tuloy ang gawain. Sino susundin? Sino po nagsasabing susundin niyo yung number 1 na coordinator? Number 2. Sabi ng 1, kansilado. Parehas sila coordinator. Hindi po ba? Mahirap. Yung dalawa lang mahirap. Ito may papakitin ako sa inyo. Alam niyo po ba, sa ibang pananampalataya, sa Protestant Church na lang, sa Protestant Church, alam niyo po ba, Protestante lang may 47,000 na denomination. Protestante lang mo yun, 47,000. 47,000. At bawat denominasyon, iba't ibang pastor. At iba't ibang pastor, iba't ibang pinuno. Nakikinig mo kayo? Kung yung dalawa nga lang, mahirap ng sundin eh. Paano bang 47,000 ang pinuno? Kayo ba susunod? Sabi nung isa, kumaliwa. Sabi nung isa, kumanan. Sabi nung isa, diretsyo. Sabi nung isa, umatras. Sino ba susundin namin? Mahirap po pag maraming boss. Mahirap pag maraming leader. Kailangan meron ka ng isang pakikinggan. At tayo'y mapalad sapagkat sa simbahan, isa lamang ang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Yun ay si San Pedro. Nakikinig ko kayo? At gusto kong maunawaan ninyo. Mga mahal ko mga manggagawa, hindi po patalinuhan ang labanan sa pamumuno. Hindi ko po nilalahat, pero minsan, kapag masyadong natin pinangamalandakan yung kanino natin, naging mayabang tayo. At usually, pag mayabang ka, mahirap kang kausapin, mahirap kang utusan, at hindi ka marunong makinig. Minsan, mabuti pa. Minsan, kasi sabi lagi, minsan mabuti pa yung walang alam. Pero, sabi na ni Brother Mike, hindi ko kailangan ng matalino. Hindi ko kailangan ng magaling. Ang kailangan ko, marunong sumunod at marunong magpasakot. Hindi ko po sinasabing kapag matalino ka, hindi ka qualified. Hindi ho. Pero gusto ko lang pong banggitin sa inyo na kung titimbangin ang katalinuhan, mas matalino si San Pablo kay San Pedro ha. Dahil si San Pablo para sa yan. At sino po mga kadebate niya? Mga matalinong pilosopo ng Griego. Siya naman nakarating ng Athens, Greece. At nakipagpalitaktakan sa mga philosophers doon. Pero sino pinuno? Si Pedro. Kaya ulitin ko po, hindi porket matalino ka, ikaw ang pinuno. At hindi rin porket matalino ka, masama ka na agad. Hindi naman yung dalawa. Ang akin lang, may kanya-kanyang takalan ang Panginoon sa pagpili sa atin. Kaya kapag pinili ka, pag-ingatan mo yung iyong paglilingkod. Pag-ingatan mo yung ipinagkatiwala sa ng Panginoon. Sapagkat, tandaan niyo po ito, ang hindi ninyo kaya, kayang gawin ni Yahweh. Hindi ko po. Ang kapistahan ho nila San Pedro at San Pablo ay nakaalala sa atin na iisa lang ang ating pinuno. Iisa lang ang ating pinuno, kaya mas nagkakaasa tayo. Kasi isa lang ang pinakikita natin. Si San Pedro lang. But, huwag niyo itong i-misinterpret na si Pedro na lang yung sinusunod. Hindi lang mo yung ganon. Tatandaan niyo po, si Pedro laging nakikinig kay Kristo. Sa makatuwid, si Pedro walang gagawin hindi alam ni Kristo. Hindi siya gagawa ng isang bagay na walang kahintulong ng Panginoon. So
So, lagi siyang konektado sa Panginoon. Amen po? So, yun po ang pangalawang punto ng pagninilay para sa gabi nito. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Last two. Okay. My dear brothers and sisters, gusto ko pong maunawaan ninyo na bagamat si Pedro at si San Pablo ay parehas sa apostol, ngunit magkaiba sila ng specialty. Sabihin niyo po specialty. Sinong Bicolano dito? Baka lang kung hindi na-aplica ulit. Yan. Ano specialty na luto ng mga Bicolano? Lagi, ano pa? Bicol Express. Kadalasan, may mga Bisaya ko ba dito? Baka lang, inaligaw. Bisaya, meron ba? Ano ang kilalang mga luto sa Kabisayaan? Bumba. Etc. Maaaring lahat nagaluto. Pero may iba't ibang specialty. Parehas sa apostol si Pedro at si Pablo, pero may iba silang specialty. Si Pedro, ang specialty niya, yung pag-evangelize, pagpapakilala kay Kristo sa kapwa niya Hudyo. Kapwa niya Hudyo. Sa kababayan niya. At si Pablo naman, ang specialty niya, pagpapakilala kay Kristo sa mga hindi Hudyo. Na tinatawag na Gentile or Gentiles. Parang ganito. Bagamat ang isang disciple, preacher, na medyo na magaling, pwedeng magalingan siya kapag nakausap niya Tagalog din. Pero kapag ang kanyang kausap, Amerikano, may go out. May go out. Maaaring gano'n. Maaaring magaling siya kapag Tagalog ang kausap niya. Pero kapag Ilocano ang kausap niya, may go out din. So, yun po ang aking punto. May kanya-kanya specialty. Ang specialty ni Pedro sa loob ng Jerusalem, kapwa niyang Hudyo. Ang specialty ni Pablo sa labas ng Jerusalem, mga hindi. Now ngayon, with that in mind, ito po dalawang ito ay magkasamang punto. Pangatlong pagninilay. Tandaan niyo po na lahat tayo ay may ministeryo sa loob ng ating pamilya. We have a ministry within the family. Kung paano si Pedro within Jerusalem, tayo rin may ministry o mission within the family. Ano po ang war cry ni Brother Mike? Ang pamilya muna. Before all else, pamilya muna. Gusto mo ng kwento? Kaya sa kami gusto ng kwento. Chismosa ko yung mga. Joke lang. May kwento ko ako sa iyo. Minsan may subject ko kami sa Divine Wisdom sa akin na tawag po dyan, moral theology. At doon, mayroon pong tanong sa amin, situational. Ito lang naman. Kunyari, sabihin niyo po kunyari. Kunyari po coordinator. Anong oras ang gawain natin? Alas 5. Okay. Coordinator ka. At sa araw dito, nakatakda ka maglinis ng bahay. Sa sobrang pagod mo sa paglilinis, nakaidlip ka, nagising ka alas 4 na. May gawain ng alas 5. Dahil ikaw ay coordinator, kailangan mo pumunta na sa gawain ng maaga. Kasi ito ang problema. Wala pang sinanay. At wala pang ulam, kaya pag-uwi ng mister mo o asawa mo, pag-uwi ng iyong mga anak galing school, wala pang pagkain sa bahay. The question is, ano ang uunahin mo? Gawain? Pamilya. Sino po nagsasabing gawain ang uunahin niya? Taas ang kamay. Sino po ang uunahin ng pamilya niya? Taas ang kamay. Okay.
Sabihin niyo po, Brother Justin, anong sagot mo? Chismosa ka. Joke lang. Ito po sagot ko. Alala ko yung sinulat ko, uunahin ko po ang gawain ng Diyos. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po? Ngayon, pagbalik sa akin ng test paper, mali yung sagot ko. Yun lang ang mali ko. The rest tama. Kung di ko na ma-perfect, yun lang ang tanging kong mali. Kung lumapit ako sa aming professor, sabi ko, Prof, parang mali ho ata itong pagkaka-check ninyo dito. Bakit po ako mali dito? Sabi niya, mali ka talaga dyan. Sabi niya, bakit po? Ito ba dapat unahin ng Diyos? Sabi niya, tama naman, pero nilagay mo sa konteksto. Nilagay mo sa konteksto. Kasi, mga kapatid kay Kristo, sabi niya dyan, oo, kailangan mo unahin ang Diyos. Pero, maaaring unahin mo nga ang Diyos sa gawain. Pero pag uwi mo, baka sumpain ng asawa mo at ng anak mo ang gawain dahil pinabayaan mo sila. Mama naman eh. El Shaddai ka ng El Shaddai, di mo kami inuuna. Nasabi po ni San Pablo kay Timoteo, ang piliin mong magiging pinuno sa tahanan ng Diyos ay yung taong maalaga sa kanyang pamilya. Sapagkat, paano nga niya mapapangasiwaan ng tahanan ng Diyos kung ang sarili niyang tahanan hindi niya kayang mapangasiwaan? Mga makalitong mga gagawa, paalala ko sa, alam niyo na po ito, matikan na hukay sa pagkalimot. Pero, syempre, ang gawin po sa pagkalimot ay pamaalala. Napaalala sa atin na kapistahan nila Pedro at San Pablo, may ministeryo tayo sa ating pamilya. At, unahin natin ang pamilya natin. Dahil yan, ang unang ministeryo ipinagkatiwala sa atin ni Yahweh El Shaddai. Nalala ko, naging head niyo, Brother Ray Bravo. Sabi niya sa amin ng mga youth, ng mga nag-minister pa po kami sa youth, huwag na huwag kayong sasayaw sa Panginoon, aawit sa Panginoon. Then pagdating niyo sa bahay, sabihin ng nanay niyo, pakihugasan mo yung pinggan. Ay ma'am, pagod ako. Galing ako po sa sir. Huwag daw gano'n. Huwag na huwag niyong gagawin dahilan ang paglilingkod sa gawain para makatakas kayo sa gawain natin. Dahil hindi malulugod ang Diyos sa kanyang paglilingkod. Tandaan ko yun. Kasi very practical eh. Oo nga naman, pinaglilingkuran mo yung Diyos mo sa simbahan, then pagdating mo sa bahay, hindi ka mautusan mo. May dancer mo ba dito? Pero may mga kwento. May mga youth po. Although naiintindihan ko yung kanilang pananampalataya, pero gusto ko lang ilagay sa ayos. May mga tao, may mga youth na ginagawa kapag may malaking gawain. Absent sila sa school para lang dumalo sa gawain. Well, mahirap sabihin mali dahil pananampalataya nila yun. Pero ang akin lang, pag-isipan yung mabuti. Dahil bagamat alam kong inuuna niyo ang Diyos, tatandaan niyo po, mayroon din kayong responsibilidad sa Diyos at sa inyong pamilya. Hindi ka inaasahan ng tatay at nanay mong magbigay ng pera sa kanila dahil wala kang trabaho. Ang inaasahan nila sa iyo, mag-aral ka ng mabuti. At hindi kita pipigilang maglingkod, mag-aral ka ng mabuti, yan saka ka maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Maalala po sa mga kabataan na naglingkod, hindi pwedeng hindi kayo makutusan sa bahay. Dahil kung marami kayong lakas para umawit at masayaw sa Panginoon,
dapat mag-uwi nyo, may lakas din kayo para maglingkod sa inyong Panginoon. Natatandaan nyo rin po ito, hindi kayo pari at madre na nakatira sa simbahan. May pamilya rin kayo. At kung ikaw ay pari at madre, unahin mo ang Diyos. Unahin mo simbahan. Walang tanong-tanong. Pero kung pamilyado ang tao, unahin mo Panginoon. Dahil hindi rin malulugod ang Diyos sa paglilingkod mo kung napapabayaan mo ang pamilya. Ang pamilya. Amen? Parapakan natin ang Panginoon. Kayo! Alam mo, kahabol kayo may tanggol. At sa ikantadya. Panguli. Kung paano si Pedro ay naglingkod sa kapwa yung Diyo, may ministeryo naman tayo, tulad ni San Pablo, may ministeryo rin tayo sa labas ng pamilya. May ministeryo tayo sa labas ng pamilya. Sino yun? Kung nagtatrabaho kayo, boss ninyo, katrabaho ninyo, kaklase ninyo, kapit-bahay nyo, lahat na nakakasalamuhan ninyo, hindi nyo kapamilya. May mission din kayo sa kanya. Ano ba? My dear brothers and sisters, believe ako sa mga tao willing gumastos para makapag-akay ng kapwa nila. Dahil ito ang totoo, pag gusto mong makakay, magastos talaga. Umuunan ka eh. Umuunan ka. Pag inaakay mo yan, pag may meriendahin mo yan, pag ginamamay mo yan, pakamasahihan mo yan. Kulang na lang, bihisan mo pa. Wala, ganun mo talaga. Lalo na ako sa'yo. Gagastos ka talaga sa'yo. Pero kung nag-iisip ka sa hinahanap ng gawain, hindi ka maghihinayang. Bakit? Dahil tandaan niyo po na kapag tayo ay naging generous sa mga tao, sa mga kaluluwang ito, na binabalik natin sa Panginoon, na sabi po ng kawikaan, para kang nagpapahiram sa Panginoon. At kapag ang Diyos nagbayad ng iyong pinahiram, higit pa sa iyong inaasahan. May ministeryo tayo sa labas ng pamilya. Bago-bago sa langit ang mga magagalit, minsan may mga tao na sobrahan naman sa pamilya to the point na wala na siyang pakialam sa iba. Mali rin yun. Kasi tandaan po natin na ang ating buhay, hindi lang naman umiikot sa pamilya natin. To tell you the truth, magiging honest ko sa inyo. Mas madalas kong na kakasalamuha mga di ko ka mag-anak kaysa sa sarili kong extended family. When I say extended family, tito-tita, lolo-lola, sometimes may mga pagkakataon na nakakamiss ako ng family reunion kasi pumapatak na mayroong commitment sa gawain. Iba yung immediate family sa extended family o nuclear family na tinatawag. Iba ko yun. So, kung titimbangin ng immediate at ang extended, mas priority ang immediate kaysa sa extended. Bonus lang yung extended. So, minsan may mga ganun pagkakataon na mas malapit ako doon sa mga hindi ko kamag-anak kaysa sa mga extended family ko. Kasi nga, hindi ko na sila masyadong nakakausap dahil busy sa paglilingkod. Kung saan pinapadala, etc. etc. So, ito yung isang paalala sa atin na arinawa, maging kamay ka ng Diyos sa kapitbahay mo. Maging bibig ka nawa ng Diyos sa katrabaho mo. Maging ikaw nawa'y katawan ng Diyos sa mga kaklase mo. Sapagkat marahil ay hindi nila nararanasan talaga ang pag-ibig ng Diyos. Pero marahil sa pamamagitan mo, maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos at masabi nila, dahil sa iyo, naramdaman ko, buhay si Yahweh. Apat na bagay na paalala sa atin ng ating kapistanan. Una, na ang ating simbahan ay apostoliko. Nakakonekta sa mga apostol. Pangalawa, isa lang ang pinuno,
kaya mas nagkakaisa tayo. Mas nagkakaisa. Hindi ko po sinasabing hindi tayo nag-aaway. Hindi ko sinasabing hindi tayo nagkakaroon ng diskusyon. Meron din. Pero at the end of the day, dahil isa lang ang Panginoon natin, kahit meron tayong pagkakaiba-iba, magkakasundo tayo at isa-set aside natin yung mga differences natin dahil isa lang ang ating Panginoon. Pangatlo, may ministeryo tayo sa loob ng pamilya. At panghuli, may ministeryo tayo sa labas ng pamilya. My dear brothers and sisters, ano pong challenge para sa atin ng Panginoon? Katulad po ng aking sinabi, minsanan lamang po ang gatong pistahan. Ipinapaalala ko po sa inyo, mga kapatid ni Kristo, huwag niyo po sanang kalimutang ipanalangin, isama sa panalangin ang inyong mga pinuno. Huwag niyo po kalimutang ipag-pray ang ating Santo Papa, pag-pray ang inyong Arsobispo, pag-pray si Brother Mike, pag-pray ang inyong head, Brother Rex, pag-pray ang mga DIC ninyo, pag-pray ang coordinator ninyo, at ang mga katulong niyo mga manggagawa. Lahat ng mga itinuturing ninyong pamilya sa pinuno sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay, huwag niyo po sila kalimutan ipanalangin. Kami ng mga preachers, huwag niyo pong isipin na kayo lang ang nangangailangan ng panalangin. Kailangan din namin ng panalangin ninyo. Huwag niyo pong isipin na kayo lang ang nangangailangan ng panalangin ng kura-paroko ninyo. Kailangan rin ng kura-paroko ninyo ng inyong panalangin. Huwag po natin silang kalimutan sa ating pong mga panalangin. Dahil pagamat, simple lang ang inyong panalangin, kung galing yan sa puso, yan ay pakikinggan ng Diyos. My dear brothers and sisters, ayaw niyo pong iwan po sa inyo ang salitang ito. Kung nasaan naroon si Pedro at ang kanyang mga kahalili, naroon ang simbahang itinatag ni Kristo. Mapalad tayo ng ating simbahan ay hindi lang simbahang Katoliko, kundi apostoliko. Palapakan po natin ng Panginoon. Tayo tayo sa gabi. Tinataas po natin sa panalangin ang agarang pagdating ng ating pong kapatid, Sister Minerva Valentino sa Santa Anastasia Prayer Group. Dalangin natin na siya'y bigyan ng awa, kagalingan ng Diyos. Kayo din po ang inyong mga sarili-sarili ng mga intensyon. Pikit po natin ang ating mga mata at itaas natin ang ating kamay bilang pagsuko sa Diyos. At tayo din magpasalamat sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Mabuti hindi lang dahil sa mga himalang ating natatanggap, hindi lang sa mga kagalingang ating natatanggap, kundi siya'y mabuti dahil sa simbahang kanyang ibinigay. Mabuti dahil sa bagong Santo Papa na ipinagkaloob sa ating simbahan. Mabuti dahil ipinapakita niya ang kanyang mga katotohanan sa pamamagitan ng ating simbahan. Kaya marapat lamang natin awitan ng Diyos kay buti mo, Panginoon. Ika'y laging tapat mong magmahal.
Mabuti ang Diyos sa akin at Mabuti ang Diyos. mabuti ang Diyos sa akin at Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilang kapistahan mo, o kabanal-banal ang puso, o ni Jesus, at kami po nagpapasalamat sa iyo, pagmamahal na dakila para sa amin. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng prayer meeting po na ito, that once again, you have fed us spiritually with your word, O Lord. Dalangin po namin, patuloy kaming busugin at pawiin ang kauhawan ng aming kaluluwa sa iyong kalooban at salita. Panginoon, dalangin din po namin patuloy na magrema sa aming pong puso ang iyong salita. Kadalangin namin magkaugat ito, lumagot, magkaroon ng makasandaang ibayong bunga sa amin. Kadalangin po namin na patuloy mong iligtas ang kaluluwa namin sa pamamagitan ng iyong salita at patuloy na pakabanalin ang aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy mong gamitin ang El Shaddai upang marami pang mga tao ang maibalik sa iyong paanan, O Kristo, aming Panginoon. At dalangin po namin na naway mas lalo pang rumami ang iyong mga anak dito po sa parokya ng St. Thomas Aquinas. Yahweh El Shaddai, dalangin namin, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatid na nakarating sa gawain mong ito. Kung sila man ay may mga problemang iniwanan sa tahanan nila, patuloy kaming nananalig na ikaw ang Diyos na paparaan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kawalan. Madalangin po namin na nawa po, O Diyos, sa aming pag-uwi, na solusyonan na ang problema natin sa pangalan ni Jesus. Dalangin din po namin ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Lahat ng may tinitiis na hirap, pinapata ang mga karamdaman. Alam niyo po ang mga karamdamang hinaharap ng bawat isa. Panginoon, kung may sira ang aming mga sasakyan, sa mekaniko kami lalapit. At yamang kami ay likha mo, sa iyo kami lalapit. Ikaw po may akda ng aming buhay at ang aming katawan. O Diyos, pagalingin mo lahat ng depekto ng katawan namin. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, linisin mo po kami mula ulo ng talampakan. Linisin ang lahat ng sistema ng aming katawan. Nang sa gayon, kung ito man ay dumaranas ng pamihina, ay muling manumbalik ang orihinal na kalakasan. Kalakasang idinisenyo mo sa bawat katawan ng Panginoon. Patuloy kami nananalig sa iyong salita na sa pamamagitan ng iyong mga latay at sugat sa krus, kaming lahat ay inyong pinagagaling sa pangalan ni Jesus. Ama namin Diyos, dalangin din namin pagpalain niyo po lahat ng pinagkukunan ng aming kayamanan, pagpalain ng lahat ng may trabaho, pagpalain ng lahat ng may negosyo, pagpalain ng lahat ng may pension, pagpalain ng lahat ng aming mga kamag-anak na OFW at mga breadwinners. Dalangin namin ang lahat ng aming mga pinagkukunan ng yaman ay pagpalain mo, nang sa gayon ay may magamit kami sa personal naming pangangailangan at may magamit din kami sa pagkakawagawa. Yahweh, pagpalain ang mga manggagawa na walang ibang ginagawa kundi ang maglingkod sa iyo. Silang naghandog ng kanilang sarili, lakas, pinansyal, talento at oras para sa iyong gawain ay patuloy mong pagpalain. Hindi lang sila, kundi maging ang kanilang mga pamilya. At patuloy namin inaangkin ang iyong pangako na kailanman, Yahweh, wala kang lingkod na pinabayaan. Pagpalain ang aming pura paroko, pagpalain ang aming mahal na arsobispo, pagpalain ang aming head, Brother Rex America, ang aming pong servant leader, Brother Mike Velarde. Ngayon din po ang aming mahal na Santo Papa, Papa Leo ni Kalaming Apat. Yahweh, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay,
inilalagay namin ang aming mga sarili sa loob ng kabanal-banalang mong puso, Jesus. Dalangin din namin ilagay mo kami at ang aming mga pamilya sa ilalim ng mantel ng proteksyon ng Inang Birhen. At yun din po sa aming pag-uwi, ingatan kaming lahat ng aming mga anghel de la guardia sa pangunguna ni San Miguel Arcangel. Yahweh, kami uuwi na patuloy na pinatatag ang aming katolikong pananampalataya. Kami uuwing pinagpala, pinagaling, mananagumpay, mga answered prayer. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Magpasalamat po tayo kay Yahweh. Araw po na bukas, muli po nag-iimbita ang ating parochial vicar, Father Eugene, para po sa healing mass and healing liturgy ni ang isa sa aking mga patron, San Ezequiel Moreno po, ang patron po ng mga cancer patient. So, kung may mga kawalaan na kayo, kung gusto ipanalangin, dumalo po tayo. Bukas po na alas 6 ng umaga hanggang ikapito po ng umaga. Magkita-kita po tayo bukas sa umaga. Salamat po, count your blessing, and God bless us all.